Mga ka-sports, mainit na naman ang usapan tungkol sa Gilas Pilipinas. Bago ang bakbakan kontra New Zealand Tall Blacks at Australia Boomers, ano nga ba ang totoong sitwasyon kay Kai Sotto? Ano ang nangyari sa kontrata ni Quintin Miller-Brown or QMB? At handa na ba ang Gilas sa bagong window ng FIBA? Pag-usapan natin lahat yan ngayon. Detalyado, malinaw at walang paligoy-ligoy. Kung trip mo po ang ganitong content, pa-iwan follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, ano ang sitwasyon ni Kai Sotto? Si Kai Sotto ay isa sa pinakamalaking pag-asa ng Pilipinas sa international basketball. Dahil may taas siya na 7'3", may shooting touch, may depensa at may international experience. So ngayon mga ka-sports, ang kanyang injury issue versus actual game status. Lumalabas ngayon ang balita na hindi raw siya agad makakalaro para sa Gilas dahil sa kanyang injury list. Pero ayon sa reports, nakapaglaro na siya sa ilang games sa kanyang bilig team na Koshigaya Alphas. Dito nagsimula ang tanong ng fans, kung makakalaro siya sa Japan, bakit hindi agad sa ating national team? May nagsasabing may technical clearance issues, may nagsasabing precaution lang ng federation, at ang malinaw, may miscommunication na kailangan talagang ayusin. So mga ka-sports, QMB at ang kontrobersiya sa kanyang kontrata. Si QMB o Quintin Miller-Brown ay dumaan sa proseso para maklasify bilang local o eligible player. May lumalabas na balita na last minute ang kontrata na in-offer. Hindi niya agad tinanggap at hindi dahil ayaw niya sa Gilas, kundi dahil sa ilang detalye na kailangang malinawan. Ang mahalaga dito, gusto niyang maglaro para sa bansa. Malaki na ang personal na investment niya para maging eligible. Kapag pumasok siya sa lineup, malaking tulong siya sa rebounding at interior defense. So mga sports, ang hamon kontra Tall Blacks at Boomers. Mga sports, kung laban versus Tall Blacks, ang New Zealand Tall Blacks ay kilala sa physical defense at structured offense. Noong nakaraan, napatunayan na kayang tapatan ng Gilas ang kanilang intensity, lalo na kapag nasa home court sa SM Mall of Asia Arena. Home crowd equals extra energy, pero hindi sapat ang crowd kung kulang sa execution. Kung laban naman versus Australia Boomers, mas mabigat ang hamon kontra Australia. Ang Australia Boomers ay may deep rotation, maraming international level players at mataas ang basketball IQ. Kahit kulang man sila sa ilang star names, ang sistema nila ay world class. So dito naman tayo ang papel ni Junmar at ng coaching staff. Hindi pwedeng hindi pag-usapan si Junmar Fajardo. Siya ang anchor sa ilalim. Kapag wala si Kai o QMB, mas mabigat ang kanyang responsibilidad niya sa paint. At syempre, ang sistema ni Team Cone ang magiging susi. Triangle offense adjustment, spacing, interior dominance, transition defense, lahat kailangan gumana. So, posibleng NBA opportunity ni Kai. May mga usap-usapan tungkol sa kanyang short-term NBA opportunity para kay Kai. Kung mangyari ito, malaking exposure ito hindi lang para sa kanya, kundi para sa Philippine basketball. Pero sa ngayon, ang focus ay ang FIBA window. So mga ka-sports, kung kumpleto ang lineup, mas malakas ang rim protection, mas flexible ang rotation natin, mas competitive tayo kontra NZ at Aussies. Kung kulang, nako, disiplina at chemistry talaga ang kailangan magdala sa Gilas. Sa huli, hindi lang talento ang laban dito. Puso, sistema at commitment. Like, share, and subscribe at pahit ng bell para updated tayo pareho sa balitang basketball sa online world. Laban Pilipinas puso, so paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!